May paparating na naman na mahabang long weekend. Yes, mahaba na, long pa. Kaya nagbabala kang mag long rides pero first time mo ito gagawin? So ano nga ba ang mga dapat nating tandaan at mga dapat abangan tuwing naglo-long rides? Tara, pag-usapan natin ngayon ang 5 bagay na dapat tandaan tuwing may paparating kang mahabang biyahe. Una sa lahat, syempre ay dapat planuhin mo ang iyong ruta. Saan ka ba papunta? Ilang oras ba ang biyahe papunta doon? Syempre kailangan alam mo kung saan ka pupunta at hindi yung magmomotor ka lang at bahala na kung saan ka makarating. Baka ma-ambush ka niyan sa daan. At syempre kung alam mo na kung saan ka pupunta, alamin mo na din kung ilang oras ang biyahe papunta doon at para ma-estimate mo kung anong oras ka dapat aalis ng bahay mo. Sa lagay ko kasi pag umuwi ako ng Bicol, halos 10 hours ang biyahe ko. Yung iba ang gusto ay gabi ang alis ng Maynila para saktong umaga ay nasa Bicol na sila. Ako naman mas gusto ko ay madaling araw umalis para maliwanag sa daan at hindi ko kasabay yung mga bus at mga truck na biyaheng Bicol din. Usually kasi ang mga biyahe ng bus sa amin pauwi ng Bicol ay nagsisimula yan ng mga 4 PM onwards. May mga day trip din naman pero bihira. Mahalaga din na i-check mo yung weather sa lugar na pupuntahan mo para mapaghandaan mo din yung mga dadalhin mong gamit at yung mga isisecure mo kung sakaling maulan. Sunod ay i-check mo yung mga posibleng stopover mo. Yung mga gas stations, mga kainan, pwede ring mga police stations, barangay hall, yung mga lugar na feeling mo ay safe kang tumigil at umidlip ng saglit. Kadalasan sa mga gas station o mga kainan ako tumitigil. Di ko pa na-try sa mga police station at barangay hall. Pwede mo ding i-check yung mga magagandang landmarks o mga tanawin na pwede kang tumigil para magpa-picture at syempre sabayan mo na din ng konting stretching. Alamin mo na din kung saan ka dapat magpapagasolina at kung alin yung mga lugar na may mga malalayong pagitan ng gasolinahan. Sa part na ito, dapat alam mo ang gas consumption ng motor mo. Kung ilang kilometers per liter ba yung nagagastos ng motor mo. Hindi kasi lahat ng gasolinahan ay 24 hours, kaya challenging ito sa mga bumabiyahe ng gabi. Pangalawa at yung pinaka hindi nagagawa ng karamihan sa atin ay yung pagpapahinga bago mag-rides. Karamihan kasi dito sa Manila na mga naglo-long rides ay yung mga nagtatrabaho dito at uuwi ng probinsya. Syempre yung iba nasasayangan sa oras kung mag-stay pa sila ng isa pang gabi para magpahinga pagkatapos ng trabaho kaya dumediretso na sila agad sa biyahe at doon na lamang bumabawi ng pahinga pagdating nila sa kanilang probinsya. Well, naiintindihan ko naman yan kasi kahit ako, minsan ay nagawa ko na din yan. Pero ibang-iba pa din talaga kung may sapat kang tulog at pahinga bago ka sumabak sa biyahe. Kadalasang mga dala ko tuwing umuwi ako ng Bicol na nakamotor ay ang syempre damit, tubig, snacks, kapote, basic tools, power bank, tire repair kit at portable inflator. Hindi ko ina-advise yung pagsuot ng backpack tuwing may long rides. Bukod sa pagpapawisan ng likod mo, lalo na kung day trip ang biyahe mo, magaan man yan o mabigat, sobrang nakakangalay yan, lalo na sa balikat mo. Mas maganda pa din kung may box ka o itali mo na lang sa motor mo. Make sure mo lang na yung mga kailangan mo tulad ng wallet, tubig, snacks at lalong-lalo na yung kapote ay mabilis mong makukuha. Maganda kung nakatali lang sa upuan mo yung kapote mo or nasa harapan mo lang. Para kung sakali man na biglang umulan, di mo na kailangan buksan pa yung box mo o yung bag mo para lang magkapote. May chance kasi na mabasa pa yung gamit mo sa loob nun.
Hanggat maaari din, kauntian mo lang din ang dadalhin mong gamit. Huwag ka na magdala ng mga kahon-kahong gamit o appliances na napanulunan mo sa raffle nung nakalipas na Christmas party nyo. Ito na ang sign para ibenta yung mga yan sa katrabaho mo. Baka masira lang yan sa biyahe o mabasa ng ulan. Mahirap din kasing magmotor kapag mabigat o madami ang iyong dala. Kauntian mo lang din ang baon mong pagkain. Hindi food trip ang pakay mo sa biyaheng ito. Hanggat maaari magbaon ka lang ng sandwich o mga prutas na pwede mong kainin kapag nag-stop over ka. Mas nakakaanto kasi talaga kung marami kang kinakain bawat stopover nyo. Ako, usually, ang dala ko ay tubig lang. Bumibili na lang ako ng tinapay o mga biskwit sa mga madadaanan kong tindahan. Minsan sinasabayan ko na din ng kape o energy drink para magising naman ng diwa ko. Dress for comfort and safety. Yan dapat ang tandaan natin tuwing mag-iisip ng isusuot tuwing magmumotor tayo. Jacket, gloves, helmet, sapatos, yan ang mga bagay na dapat lagi nating suot. Mas mainam na din kung nakapantalon tayo. Pwede din tayong mag-invest sa mga padded na pantalon at jacket at sabayan mo na din ng riding boots para quality na talaga. Pero syempre bago ka bumili ng mga yan, bili ka din muna ng bagong brief. Kahit 3 piraso lang para mas quality, di ba? Hirap niyan kung bago nga pantalon mo tapos pagtaas mo ng kamay makikita yung punit-punit na garter ng brief mo. Last but not the least, syempre kailangan maayos ang motor mo. Check mo yung mga fluids mo, yung gas, coolant, brake fluid, engine oil at gear oil. Kung naka-scooter ka, tingnan mo yung CVT mo. Check mo yung belt mo kung okay pa ba. Kung naka-manual ka naman, tingnan mo yung kadena mo. Check mo din yung tire pressure mo. Or syempre, tingnan mo na din yung pinakagulong mismo kung pudpud na ba yan o pwede ba. Tingnan mo din yung headlight mo kung gumagana. Battery, busina, driving light kung meron ka, at kung ano pang pwede mong i-check. Check mo na din yung misis mo kung pinayagan ka na ba mag long rides o baka magpumilit na sumama tapos mag-aaya agad ng pauwi kasi pagod na siya. So, ayan. Yan ang 5 tips na pwede kong ibigay sa inyo kung nagbabala kayo mag long rides. Kung uuwi ka man na probinsya o trip-trip nyo lang na magtotropang gumala. So, number 1, plan route. So, stopovers, gas stations, landmarks na pwedeng mag-picture-picture at yung weather forecast. Number 2, take a rest para di ka antukin sa biyahe at may lakas ka para magmotor. Number 3, pack light para sa smooth at magaang biyahe. Number 4, dress for comfort and safety. Syempre, para komportable yung biyahe mo. Number 5, and last but not the least, check mo yung motorcycle mo. Mahirap na kung abutin ka sa daan at walang ibang pwedeng tumulong sa'yo. Last na pala, huwag mong iwan ng iyong wallet sa bulsa sa likod ng pantalon mo. Sobrang pagsisisihan mo yan. Basta enjoy lang sa biyahe. Ride at your own pace. Wala ka sa karera at wala ka din sa mga endurance challenge na ginagawang race ng ilan sa mga kapwa nating motorista. Hindi lang motor ang pakikiramdaman mo, pati ang katawan mo din. Tumigil kung kinakailangan, magpahinga kung inaantok. So bago mo tanungin kung kaya ba ng motor mo bumiyahe ng malayuan, tanungin mo muna sa sarili mo kung kaya mo ba talagang bumiyahe.